Kayawi ka magtiwala, sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5. Buong puso. Yung pagtitiwala natin hindi buong nguso, buong puso. At lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Meaning, put all your hope in God. Hope in God, it means expect great things from Him. Amen. Putting your hope in God, mga kapatid, ang kahulugan daw nito, expect great things from Him. Umasa ka ng malaking biyaya galing sa Kanya. Amen. Kung mayroon kang napakalaking problema, lalaki pa ba yan sa kapangyarihan ng Diyos? Hello? Amen. Now, kinagugutuman ni Jesus ang pagtitiwala natin sa Kanya. Pag nagdadoubt ka na, unti-unti nang nagugutom si Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. At ang pag-ibig natin sa Kanya, through prayer and commitment, ang kinagugutuman ng Panginoon. Pag wala na tayong prayer, gutom na ang Panginoon. Pag sinabing gutom, unsatisfied. Nandyan po ba kayo? Amen. Ano bang nangyayari pag gutom? Mainit ang ulo, sa baho, Malungkot. nag-iiba ang paningin. Kahit kaibigan, inaaway na. So, prayer and commitment. Everybody say commitment. Commitment. What do you mean commitment? Yun, nahirapan kayo mag-translate mo. Ha? Ginugol na. Ano ang commitment? Commitment. Sabi mo, yung commitment daw ganito eh. Yung mag-boyfriend, pwede ko ba talakay ng mag-boyfriend dito? Po. Hindi ba maaantig ang inyong kalooban? No? No. Pagka mayroon na silang napagkasundoan, sabi nila, pag niligawan mo yun, ay hindi na. Committed na. Di ba? Nakatalaga na. Committed na. No way. No way. Di ba, mga kapatid? So yung kinauuhawan ng Panginoon, yung commitment natin. Nang simulang katagpuin tayo ng Diyos, dito sa Macau, yung every Tuesday, every Friday, every Sunday, nakakommit na yun kay Lord. Amen. Ang kinauuhawan niya sapagkat kapag mayroon ka rin lang namang oras pero hindi mo napuntahan yung Tuesday, Friday, and Sunday, kinauuhawan niya yun. May reason kasi tayo eh. Brad kasi, bago dumating yung Tuesday, nakakommit na ako sa ibang usapan. Bago dumating ang Friday kasi, Brad, meron na akong inanyayahan ako, napagbigyan ko din. At bago mag-Sunday, meron na rin akong kausap, Brad, kaya bali na una na yun. Tandaan niyo po, noong January 1, first Tuesday, first Friday, first Sunday nung month na yun, nag-umpisa na kaagad ang renewal ng commitment natin sa Panginoon hanggang December. Amen. Alin ang nauna? I-schedule mo before Tuesday, Friday, or Sunday? O no, itong schedule dito ngayon, nauna na sa buong isang taon? Dito. Kaya wala kang pwedeng irason. Amen. Na may nauna kang appointment, kaya hindi ka makakadalo in that particular days. Amen. Alam mo kung ano lang ang pwedeng makapagpa-absent sa atin? O sa Sunday ko nasasabihin. Gusto niyo malaman ngayon? Amen.
Ito doon sa mga hindi naman, yung iba kasi may reason, di ba? Trabaho. May reason, may trabaho. Pero yung wala naman talaga, pray na talaga, pero pinagpaliban ng pag-attend, alam mo, pwede lang na makapagpa-absent sa atin, ang mamatay ka. Sinong wala sa Friday? Sa Sunday? Ang sinasabi ko, hindi ko, pakinggan yung mabuti, huwag niyo ma-misinterpret na ang hindi maka-attend, mamatay, hindi. Ang sabi ko, ang makapagpapa-absent lang sa atin, tayo'y mamatay. Yung commitment natin, yung sinasabi natin, pinauuhawan yun ng Panginoon. And thirdly, charity, which is love. Wala na yun dyan, hindi ko natapos. Mas maganda yun para dito na lang kayo makinig. Amen po ba? Amen. Charity, the voluntary giving of help. Yung pagbibigay mo ng tulong. Love to share, mga kapatid. Ano yung, balik mo yung tatlo, yung pangatlo? No? Source of blessing. Yun ang hinahanap ng Panginoon. Love to share. Able to give pleasure to others. Nagbibigay siya ng kasiyahan. Anong hinahanap ni Lord? Bunga. Nung hindi siya nakitaan ng bunga, anong naramdaman ni Lord? Yun, tama yan. Sabi niyo, tama yan. Kasi may nakausap ko. Anong naramdaman ni Lord? Ni Lord, nalungkot. Sinungkot si Lord. Di ba, mga kapatid? Kasi wala siyang naibigay na bunga. Mga kapatid, walang nakuha sa kanya. Kung may bunga sana yung fig tree, hindi lang si Jesus ang masisiyahan. Pati yung kanyang mga alagad na kasama. Amen. Kasi kung si Jesus sa oras na yun, gutom, ako din naniniwala, yung mga alagad niya, nagugutom din. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Diba? Kung tayo mabunga, tayo'y pinagpala. Amen. Taas na ngayong mga pinagpala ng Diyos. Amen. Yung sigaw niyo parang... Alam niyo ba yung sigaw na yan? Kung ano yan? Shout for joy. Amen. Pero yung sigaw niyo kanina, ano yon? Shout for joy. Sino mga pinagpala ng Diyos? Yan, mabunga yan. At dahil mabunga ka, may mapipita sa'yo, no? Pagpapala ka. Amen. Sa iba. Amen. Nandyan pa ba kayo? Amen. Sinong gustong pagpapala sa iba? Amen. Pagpapalain. O yan. Source of blessing. Amen. Amen po ba? Amen. Remember, for God loves a cheerful giver. Kaya sabi niya, magbigay kayo ayon sa inyong pasya. Hindi kayo napipilitan. Amen po? Amen. Eh, anong mapipita sa kanya? Anong pasya? Eh, wala siyang bunga. Now, kaya sinabi niya sa puno ng igos, ito ang, kapag walang bunga, ang prayer partners, matutulad sa puno ng igos. Ano ang matulad sa puno ng igos? Kaya sinabi niya sa puno ng igos, hindi ka na mamumunga kailanman. At pagdakay, ano nangyari sa kanya? Natuyo ito. Amen po ba? Amen. Kapag ang Panginoon ang nagsalita, may kapangyarihan yun. Amen. Katulad
Katulad nun. Kaya pag sinabi ng Lord na manalig ka, umasa ka sa Kanya, manalig ka. Amen. Pag ano ang hiningi mo, tatanggapin mo yun. Amen po? Huwag kang mag-alinlangan kahit katiting na pagdududa. Kasi ito ang kinauuhawan. Ito ang kinagugutuman ng Panginoon. Amen. And finally, according to John chapter 15 verse 4, remain in me as I remain in you. Just as a branch cannot bear fruit on its own unless it remains on the vine. So neither can you unless you remain in me. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Manatili tayo sa puno. Remain in you. Remain in me as I remain in you. See? Manatili kayo sa akin, ako, mananatili ako sa inyo. Katulad daw ng sanga. Hindi ito makapamumunga kung ito ay nakahiwalay at hindi nananatili sa puno. Tayo rin, unless na manatili tayo, makapamumunga tayo ng sagana. Amen po ba? Amen. At malaking kaugnayan ang pananatili sa Panginoon dahil ang tinutukoy niya dyan is relationship. Amen po ba? Amen. Sinong gustong managana ang kanyang buhay? Pag mo nang ibaba yung kamay, tigit mo ang iyong mata, sabihin mo sa Panginoon na ang buhay mo ngayon para sa Kanya.